Aling pag-ibig ka, wala na lang. Pag-ibig ka, ang higit sa niya. Sa pagkadalisay, mapagkakatila, kaya ng pag-ibig sa pagkuha.
Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang mga kabataan Katipunan! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagdiriwang na ito ay handog ng mga klase sa wikang Ruso. Wikang Ruso, maaaring isipin na parang malayo sa usapin. Subalit sa aming pag-aaral ng mga wikang dayuhan, ay lagi po namin binibigyang diin na mahalaga man na matutunan ang ibang kultura, ang ibang mga wika, ay nawawalan po ng katuturan kung hindi natin dinidibdib, kung hindi natin minamahal ang sariling wika, ang sariling kultura, at ang sariling kasaysayan. Sapagkat saan patutungo ang lahat? Kung natututo ka ng mga kaalaman, ng mga karunungan, ng kulturang dayuhan, kung hindi mo alam ang sarili mong kasaysayan, ang mangyayari po ay magiging alila tayo ng buong mundo. Katulad ng nangyayari ngayon, napakatalino, napakagaling ng ating mga kabataan. Subalit, kahit nga magtapos yan ng kolehiyo, at masaklap nga po, kahit taga-UP, pinakamagagaling na estudyante. Palagay po ba ninyo walang bumabagsak na katulong? Meron po. Kaya ang kailangan po natin ay kilalanin ang sariling atin. Ipagmalaki na tayo ay lahi ng mga Katipunero. Ipagdiwang natin ang Katipunan. Ito po ang unang organisasyon na bumangon sa dakong ito ng daigdig, na nagtagumpay at humantong sa pagkakatatag ng unang republika sa buong Asya. At ang totoo po, bago pa dumating ang mga Kastila, ay kanilang pinagtakhan, ay kanilang hinangaan ang galing ng mga katutubo sa mga kapuluang ito. Kasi nga, kahit ang musika, ang kudyapi, ang ating mga ninuno po ay hindi lamang tumutugtog ng kudyapi. Nag-uusap po sila sa pamamagitan ng kudyapi. At anuman ang makita, ang sabi mismo ng mga Kastilang chronicler, ng mananakop na iyan, na anuman ang makita ng mga katutubo ay kaya nilang gawin sa anyong sining. Kung kaya malaking ipagmamalaki ng lahat ng mga Pilipino, bagamat ang mismong pangalang Pilipino, Pilipinas ay mali. Ginagamit lamang natin ngayon sapagkat wala tayong ibang opisyal na pagkakakilanlan. Hindi po maaaring habang panahon ay makilala tayo mula sa pangalan ng hari ng mga nanakop sa atin. Mahigit 300 taong inalipin at dinutputan ang ating mga bansa. Ang ating bansa, ang ating kapuluan. Naririto po ang ilan lamang sa mga bayani ng ating lahi. Mga kalahi natin po yan, ang mga kadugo. Kung kaya't panatilihin nating buhay ang mayaman at revolusyonaryong tradisyon ng Katipunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating mga magigiting na bayani ay buhay. Buhay ang kanilang diwa sa katauhan ng mga kabataan. Ang isang bayani ay nabuhay hindi lamang sa isa, dalawa o tatlo, daan-daan o libo-libo. Kung kaya't mabuhay ang kabataang nakabansa, mabuhay ang mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas. Ngayon po ay ikilalanin natin at bubuhayin ang ating mga bayani. Mabuhay si Andres Bonifacio! Mabuhay! Mabuhay si
Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Nasira! Mabuhay ang Nasira! Mabuhay ang Nasira! Mabuhay ang Teresa ng Papa! Mabuhay ang Iglesia ni Jesus! Mabuhay ang Santa Luna! Mabuhay ang Iglesia ng Pilipinas! Mabuhay si Pedro Sila! Mabuhay si Cristiano Lopez Aina! Mabuhay si Cristiano Rizal! At marami pa pong mga bayani ang hindi nabanggit ang pangalan ngayong umagang ito. Subalit lahat po sila ay buhay sa katauhan ng kabataang naririto sa inyong harapan. Mabuhay ang ating mga bayani! At mula pa sa mga bayaning sina Lapu-Lapu, sina Dagohoy, sina Tamblot, ay malinaw naman po na hindi naman kayang labanan sa harap-harapan ng mga Kastila ang ating mga bayani. Kaya ano nangyari sa kanila nung labanan nila ng harap-harapan si Lapu-Lapu? Namatay si Magellan. Ano ang nangyari nung labanan nila si Dagohoy? Namatay na si Dagohoy, hindi pa nila napuntahan ang tuta ni Dagohoy. Ang ginawa lamang ng mga dayuhang mananakop ay gumamit ng iba't ibang anyo ng panlilinlang at kataksilan. Kung kaya't nangyari ang ganitong kalagayan natin, kung saan magpahanggang ngayon ay hindi nabubuhay ang tunay na diwa ng ating mga bayani. At sapagkat ang mga binuhay ng ating mga bayani na ngayon ay nasa katauhan ng mga mag-aaral sa ating harapan, ay kinakailangan magtiis ng maraming dusa at lumabang alang-alang sa kalayaan. Pinatunayan na nila ng maraming ulit na ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ang kalayaan ay hindi hinihingi, ang kalayaan ay ipinakikipaglaban. Pakinggan po natin ang veterano ng mga revolusyon at bagamat hindi sumusulat ng mga nota, ay lumilikha ng kanyang sariling tula at nilalapatan niya ang sariling komposisyon ng musika. Pakinggan po natin si Carl Celso.